Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Isidro. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Antique. Sa liblib na nayon, payapang namumuhay ang mag-asawang ka Isidro at Karen. Dating nangingisda sa karagatan ang matanda. Ngunit nagbago ang lahat ng iyon nang mapalaya sila sa lugar. Sa paglipat, naipagpatuloy pa rin naman ang nakasanayang panghuhuli ng isda. Ngunit sa ilog na nga lang, kung buwis buhay ang pangingisda dahil sa hindi inaasahang banta ng panahon at karagatan. Sa ilog naman, palaging nasa bingit ng kamatayan dahil sa pusulpot-sulpot na mga aswang. Isang araw hapon na nang maisipan ni Ka Isidro na manghuli ng isda. Kaagad niyang nilinis ang mga panghuli. Inihanda na ang buslo, maging ang mga bulate na gagawing pain. Habang naghahanda sa pag-alis, napabuntong hininga na lamang si Karen sabay lapit sa kanya. "Ano ba yan, Isidro? Alam mo namang delikado ang ilog. Bakit pupunta ka pa roon? Marami pa naman tayong manok na pwedeng ulamin kung gusto mo. May gulay din tayong tanim. Maisasalba na tayo ng mga yun sa gutom." Wika ni Karen. Karen, alam mo naman na sanay na ang tiyan at bibig ko sa isda. Huwag kang mag-alala, mahal. Mag-iingat ako. Hindi ako mapapahamak dahil dala ko ang konsagradong kalis ko. Tugon ni Ka Isidro. Ang kalis na tinutukoy nito, mula pa sa babaylang panday nakakilala ng amang albularyo. Ibinigay ito sa kanya bilang pananggalang sa mga masasamang nilalang at elemento. Kampante naman ito sa naging sagot. Ngunit kabaliktaran naman ang nararamdaman ni Karen. Noong nasa baybayin pa sila, dahil marami ring bantang kapahamakan ang laot. Ngunit ngayon, mas naging malala ang pag-aalala para sa asawa na kahit anong sabihin ay hindi ito nagpapapigil. Aalis na ako, mahal, ha. Asahan mong marami akong huli pagbalik. May maiuulam na. May maibebenta pa tayo. Muling wika ni Ka Isidro. Ngumiti na lamang si Karen at hinatid ng tanaw ang papalayong asawa. Sa bawat hakbang nito, ganon din kabilis ang pagpintig ng puso. Habang wala si Ka Isidro, ibinaling na lamang ang pansin sa mga gawaing bahay. Samantala, pagkarating ng asawa sa ilog, kagad nitong inihanda ang pain. Gamit ang nylon, inihanda niya ang bulate at hinagi sa tubig. 10 bitag ang ginawa nito at maayos na ipwenesto. Makalipas ang 2 minuto, may mga isda nang nagpakita. Dahan-dahang lumapit sa bulating bitag at nang sumunggab, dali-daling hinatak ang pamingwit. Sa puntong yon, 2 malaking isda ang nahuli ni Ka Isidro. Hindi na muna ito kinuha dahil meron pang nakawala sa kabila. Sa paglipas ng halos 1 oras, marami-rami na rin ang nahuli. Saktong napuno ang dalang buslo na ngayoy tinakpa ng dahon ng saging para hindi langawin ang laman.
Wala pa sa isip ni Ka Isidro na umuwi. Kaya naman inihanda na niya ang huling 5 pain sa ilog. Habang naghihintay na may isdang lumapit sa mga yon, inabala muna niya ang sarili sa pag-ihaw. Habang nakatuon sa iniihaw, dahan-dahan namang lumulubog ang araw hanggang sa tuluyang sinakop ng dilim ang buong paligid. Sa pagkalingat sa oras, nagulat pa ito ng mapagtantong gabi na pala. Wala itong dalang flashlight, kaya naman hindi na makita pa ang mga bitag. Hinayaan na lamang ito at nagmamadaling binitbit ang mga gamit para umalis. Sa pagbaybay sa daan, panaylingon si Ka Isidro sa kung saang direksyon. Biglang may umaalingasaw na baho sa paligid. Kilalang kilala niya ang amoy na yon noon pa man. Minsan na din siyang natuto sa amang albularyo patungkol sa mga aswang. Ngunit hindi na ito nagkaroon ng pagkakataong mas matuto pa. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, nauwi sa pagkaputol ng koneksyon sa isa't isa. Pinalayas ito kasama ang asawang si Karen at namuhay sa malayo. Ngunit kahit ganon, may natatangi naman itong kaalamang bitbit. Yun ang pagpatay ng aswang gamit ang konsagradong kalis. Pagdating sa unahan, huminto ito at sinabit sa sanga ng puno ng bayabas ang dalang buslo. Inihanda ang hawak na armas sa pag-atake. Pagkatapos, tinignan ng paligid para hanapin ang nagmamay-ari ng amoy. Katulad ng inaasahan, sa hindi kalayuan, nakatayo ang aswang at nag-aabang sa kanya. Ilang sandali pa sumugod na ito kay Ka Isidro. Ibinato nito ang hawak na kalis. Hindi nga lang tumama dahil nakailag. Sinalubong na lamang niya ng suntok nang makalapit ang aswang. Tumama ito, ngunit tila walang epekto sa nilalang. Panay ang naging pag-iilag ni Ka Isidro. Dahan-dahang inaabot ang ibinatong kalis. Masyadong malikot ang aswang na hindi tumigil sa pagpapaula ng kalmot. Nagpapailag-ilag na lamang si Ka Isidro at napalayo. Matapos maramdaman ang paghapdi ng kaliwang balikat. Hindi namang gaanong malalim ang sugat. Subalit labis pa rin ang pagdurugo. Nang sumugod muli ang aswang, binilisan niya ang kilos at sa puntong yon, nasaksak niya ang aswang gamit ang konsagradong kalis. Nakalayo pa sa kanya ang aswang. Ngunit kagad umagos ang dugo mula rito at nagpasuray-suray. Panay ang pagtagilid ng ulo na parabang nabibigatan hanggang sa pagapang na itong papalayo sa lugar. Hindi na ito hinabol ni Ka Isidro. Binitbit na ang mga kagamitan. Nagmamadaling umalis. Pagkarating sa tahanan, sa halip na matuwa si Karen sa dalang naglalakihang isda, napahagulgol ito nang wala sa oras matapos malaman ang nangyari. Yan ang habang sinasabi ko sa'yo, Isidro. Ang tigas kasi ng ulo mo eh. Paano kung hindi ka lang nakalmot at natuluyan ka pa ng aswa? Wika ni Karen. Ang lala mo naman mag-isip, mahal. Kita mo namang nakauwi ako ng ligtas eh. At kaunti lang ang sugat. Ang mahalaga, nakabalik akong buhay. Tugon ni Ka Isidro. Kahit na biktima ka na, masyado pa ring malaki ang bilib mo sa sarili mo. Huli na ito, Isidro. Huwag ka nang mangisda sa ilog. Utos ng asawa.
Dahil sa galit at tampo, tinalikuran ni Karen ang asawa. Pumasok na ng kwarto at natulog. Ni hindi na ipinaghanda ng hapunan si Ka Isidro na palagi naman niyang ginagawa. Sa pagkakataong ito, malaki talaga ang galit dahil sa pagsuway sa kanya ng asawa. Hindi rin mapigilan ni Ka Isidro na magalit sa sarili sa naging reaksyon ni Karen. Alam niyang nag-aalala lamang ang asawa sa kapakanan at naiintindihan niya kung may pagtatampo ito. Aminado si Ka Isidro na matigas ang ulo pagdating sa pangingisda. Mahirap itong talikuran dahil nakagisnan na noon pa man. Magmula pa noong magkamuwang sa mundo. Habang ginagamot ang sugatang balikat, napansin niya na tila may mali sa paligid. Hindi pa gaanong malalim ang gabi. Bandang 8:00 pa lamang ngunit mukhang hating gabi na. Dahil may nagpaparamdam na namang aswang. Ibinaba ni Ka Isidro ang hawak na benda. Dinampot ang konsagradong patalim. Matapos nagmamadaling sinilip ang labas. Mula sa unahan, namataan niya ang aswang na nakamanman sa kapitbahay. Kakauwi pa lamang nito kaninang umaga, galing sa bayan. Kakapanganak pa lamang din ng apo na maagang nabuntis dahil sa kapabayaan. Sa parte naman ni Ka Isidro na likas ang pag-aalala para sa lahat. Hindi ito nanahimik. Lumabas at palihim na sinugod sa likuran ng aswang. Nataranta ang nilalang ng matamaan ng matanda. Labis ang pagdurugo ng sugat. Natakot at nagmamadaling umalis. Napangiti pa si Ka Isidro sa pag-aakalang tapos na. Ngunit laking gulat nang may makitang isa pa sa hindi kalayuan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ilang sandali pa lumapit iyon at nakipagtuos. Muling ibinato ni Ka Isidro ang galis. Ngunit hindi tumama. Napadampot ito ng bote ng langis at inihagis sa nilalang. Ngunit hindi pa rin ito tinamaan. Dahil sa ingay ng pagkakabasag, nagising si Karen at gano'n na lamang ang pagsigaw matapos makita ang nangyari. Nahirapan itong makuha muli ang kalis. Ang aswang naman ang umatake sa kanya. Pailag-ilag na lamang muna ito habang hinahatak palayo sa bahay ang aswang. Dinala niya ito sa bakanting lote sa unahan. Sa pagtutuos nila, ginamit ni Ka Isidro ang 1 metrong 2x2 na nahagilap sa damuhan. Sa pagsugod ng aswang, walang pagdadalawang isip niya itong hinampas. Natamaan yun ni Ka Isidro at paulit-ulit na ginawa hanggang sa mapatras ang nilalang. Masamang nakatitig sa kanya ang aswang. Ngunit hiningal na rin si Ka Isidro dahil may katandaan na at masyado pang mabilis ang kalaban kaya nahirapan itong sumabay. Pambihira din kayo, ano? Magkasama pa sa paghahanap ng mabibiktima. Kung ayaw mong matulad sa kasama mo na siguro kung nakabulagta na ngayon, umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Wika ni Ka Isidro. Ngunit kahit sabihin ng matanda, alam niyang hindi siya papakinggan ng aswang. Hindi makaintindi ang nilalang at hindi madaling paalisin. Lalo na kapag gusto talagang makapangbiktima. Muling sumugod ang aswang. Sinalubong naman ito ng hampas ni Ka Isidro. Tumama ang unang 3 paghampas. Ngunit sa pang-apat,
Siya mismo ang napuruhan. Nahawakan ng aswang ang kahoy at sa kanya ito tumama. Nawalan siya ng balanse at natumba. Kagad na dumagan ang nilalang sabay sakali. Pilit nagpumigla si Ka Isidro. Tinatanggal din niya ang kamay ng nilalang. Ngunit walang balak na bumitaw. Halos sumabog na ang dibdib sa mabilis na pagpintig ng puso. Dahil sa kaba. Ngunit muling nabuhayan nang makapa ang kalis na hindi tumama kanina. Kinuha niya ito. Walang alinlangang isinaksak sa aswang. Nangingisay ito habang dumadanak ang dugo. Napahiyaw ito nang napahiyaw sabay suot sa kadiliman sa kabiglang nawala. Sus Mariosep, Isidro, ano ba ang nangyayari? At aswang na mismo ang lumalapit sa atin. Tanong ni Karen. Mahal, hindi ko rin alam. Nakita ko na lang sa bakuran ni Mang Saryo yung aswang. Kaya nilabas ko. Hindi rin naman pwedeng hayaan na lang dahil may banta yung kapahamakan. Tugon ni Ka Isidro. Kaya nagmamagaling ka sa paglaban. Isidro naman, matanda ka na at baka sa halip na aswang ang mapatay, mabaliktad pa. Ano ba yang Karen? Parang gusto mo na yata akong mamatay eh. Ang mahalaga, ligtas ako. Ewan ko saya, diyan ka na nga. Wika ni Karen. Napabuntong hininga na lamang si Ka Isidro sa mga salita ng asawa. Isa lang naman ang dahilan kung bakit kinalaban ang aswang. Nais nitong mapigilan ang banta na panganib sa buhay ng tao. Yun lang. Ngunit mukhang hindi sang-ayon si Karen. Tahimik na lamang itong sumunod at umuwi. Kinabukasan, maagang nilako ni Ka Isidro ang nahuling isda kagabi. Nag-iwan na lamang ito ng para sa kanila ni Karen. Marami-rami rin ang nahuli kaya para mapakinabangan at hindi mabulok. Ibinenta na lamang at mabuti meron namang bumibili. Ka Isidro, ang tapang nyo naman po, no? Halos wala ngang napagawi doon sa ilog dahil sa bali-balitang may aswang doon. Pero kayo, nakakapunta at nakakapanghuli pa ng isda. Wika ng binatang si Tasyo. Iho, naging maingat at alisto lang ako. Basta hindi ka lang matakot at matapang nahaharap sa aswang. Hindi sila mananaeg. Tugon ni Ka Isidro. Depende ho yata yan sa tapang ng tao, ano? Kaso, hindi gaanong matapang yung mga tao dito sa atin para humarap sa mga aswang eh. Hindi katulad nyo. Talaga namang nakakatakot. Pero kung patuloy tayong matatakot, tayo rin ang matatalo. Kung sabagay, eto po pala ang bayad. Wala po akong barya kaya sa inyo na lang po yung sukli. Maraming salamat po rito ha. Maraming salamat din. Mauna na ako. Tugon ni Ka Isidro. Matapos magbenta, dumiretso na sa tindahan ang matanda para makabili ng bigas at iba pang kakailanganin sa tahanan. Sa tindahan niya, naabutan naman niya ang kaibigang nag-iinuman niya. Pare Isidro, uminom ka muna. Wika ni Berting. Naku pare, wag na muna. Kapag naamoy ako ng misis ko, ay sus, malalagot ako panigurado. Tugon ni Ka Isidro. Hanggang ngayon ba naman, under desaya ka pa rin ng misis mo? Wika ni Takyo.
Ganun talaga eh. Ito na lamang ang nasabi ng matanda. Siya nga pala pare. Alam namin na mahilig kang manghuli ng isda sa ilog. Pero mas maganda siguro na ipagpaliban mo muna. Dahil may bangkay ng aswang na nakita kaninang madaling araw. Nagsimula na namang magasik ang lahin niyan. Babala ni Berting. Paring Isidro, tama si Berting. Huwag ka na munang mangisda sa ilog. Unahin mo ang kaligtasan mo. Hindi madaling kalaban ng mga aswang at mas talong mahirap makawala sa mga yan. Swerte na lang siguro kung makaligtas pa. Dagdag ni Takyo. Napabuntong hininga si Ka Isidro sa narinig mula sa mga kaibigan. Kahit tama ang mga ito, hindi niya sigurado kung masusunod ang pakiusap nila. Pagkatapos makabili sa tindahan, umuwi na ang matanda. Naabutan niya sa bahay ang asawa na hindi mapakali. Habang nakatanaw sa kabilang direksyon, sa daan papunta sa ilog, nanginginig ito. Balisang balisa at pinagpapawisan. O mahal, ano bang nangyari sa'yo? Tanong ni Ka Isidro. Isidro, may aswang na napadaan dito. Ayun, hinabol ni Miko. Tugon ni Karen. Ano ka mo? Sinaktan ka ba ng aswang? Nasaan na ngayon? Tanong ni Ka Isidro. Ayos lang ako. Pero si Miko, sugatan. Hinahabol pa niya yung aswang papunta sa ilog. Tugon ng asawa. Hinila ni Ka Isidro si Karen papasok ng tahanan. Bitbit ang konsagradong patalim. Nagmamadaling pumunta sa ilog. Pagkarating, nagtutuos pa rin si Miko at ang aswang. Miko, ilag! Sigaw ni Ka Isidro. Napailag naman si Miko nang magbigay hudyat ang matanda. Sabay hataw sa likod ng aswang. Dumaplis yon sa balikat ng nilalang. Dali-daling tumakbo si Miko sa likod ng matanda. Ngunit bago pa man makalapit, napasubsob ito matapos dambahan ng aswang. Napasigaw na rin matapos makalmot sa likod. Muling umatake si Ka Isidro at sa pagkakataong yun, diretsa nang tumama sa leeg ng aswang. Kagad namang napalayo ang nilalang habang hawak-hawak ang leeg. Halos magkabilang palad na ang itinakip sa sugat. Ngunit hindi pa rin mapigilan ang pag-agos ng dugo. Dahil halos maputol ang ulo nito. Pasuray-suray na itong naglakad at sumuot sa halaman. Hanggang sa nawala na lamang bigla sa paningin. Dali-dali namang tinulungan ni Ka Isidro si Miko na hindi natigil sa kakadaing. Inuwi niya ito sa tahanan. Hindi magkaundagaga si Karen, pati ang asawa nitong si Aling Flora sa paghahanap ng gamot sa mga sugat. Pasensya na talaga kayo. Ako naman talaga ang pakay ng aswang na yon. Nadamay lang si Miko. Wika ni Karen. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Tayo-tayo lang din ang magtutulungan dito. Kaya walang may kasalanan kung hindi ang mga aswang na yon. Tugon ni Aling Flora. Napansin ko na talaga ang aswang na yon doon pa lang sa kakahuyan. Sinundan ko nga at nang makita kong papalapit dito sa bahay ninyo, nangelam na ako. Wika ni Miko. Maraming salamat pare ha. Pero ang ipinagtataka ko lang, pare, umagang umaga may aswang na at mukhang sadya ang paglapit dito sa inyo.
Baka may napapansin dito sa inyo, Mare. O baka naman gutom na talaga ang aswang na yon kaya ganon. Diyos mio, wag naman sana. Kung may binabalak man ang aswang na yon dito sa amin, hindi ko talaga sila uurungan. Papatayin ko silang lahat. Huwag kang mag-alala, pare. Magbabantay at magmamasid na rin ako dito sa paligid natin. Para kapag merong umaaligid, alisto tayo kagad. Tugon ni Miko. Napatango na lamang si Ka Isidro. Labis-labis ang pasasalamat kay Miko. Sa lupang kinalalagyan, 3 lang silang magkakapit-bahay. Sila, si Miko at Aling Flora, pati ang kumadro ng si Aling Isay. Maliban sa kanila, mga halaman, ligaw na damo, at mga kahoy lamang ang makikita sa paligid. Sa bahaging yon ng sityo sila lamang ang nakatira. Sa paglipas ng mga oras muling sumapit ang hapon. Walang magawa si Ka Isidro at naisipang magpunta muli ng ilog para makapanghuli ng isda. Naburyo na ito sa bahay dahil maagang natapos ang gawain. Pagsisibak ng kahoy, pagwawalis, pagtatabas ng mga damo, pagpapatuka ng mga manok, pagdidilig ng halaman, at kung ano-ano pa. Nasa kusina na rin si Karen at kasalukuyang nagluluto para sa hapunan. Tinignan niya ang niluluto nito. Talbos ng kamote at sardinas. Nauumay na si Ka Isidro kakakain nun. Kaya naman nabuo ang pasya na manghuli ng isda. Habang abala sa kusina ang asawa, pumuslit si Ka Isidro. Pagkarating sa ilog gaganyang inayos ang mga pain. Tahimik lamang itong nagmasid sa tabi habang nakaupo sa malaking bato. Nakahanda na din ang hawak na patalim kung sakaling may nilalang na lalapit sa kanya. Hanggang sa lumipas ang halos 20 minuto, wala pa rin siyang huli. Nagtaka na ito dahil sa ganung oras ay dapat may huli na siya. Ngunit ngayon, wala talaga hanggang sa lumipas pa ang 1 oras. Nilapitan ni Ka Isidro ang mga pain. Wala ni isang isda ang kumagat. Tinignan niya ang paligid. Malapit na ding gumabi kaya naman naisipan na lamang na matanda na umuwi. Hinayaan na ang mga bitag at binaybay na ang daan papunta sa tahanan. Tahimik lamang si Ka Isidro na naglalakad. At nang mapadaan sa puno ng papaya, huminto ito at nanguha. Paborito yon ni Karen kaya sinamantala na ang pagkakataong makapamitas. Habang sinusungkit ang hinog na prutas ay napansin ni Ka Isidro na tila may tao sa likod. Nilingon ito ng matanda ngunit wala naman. Ibinalik ang pansin sa panunungkit. Pero napalingon muli nang makarinig ng kaluskos. Sa pagkakataong yon, may aswang na itong nakita. Kagad namang nilabas ni Ka Isidro ang patalim. Nakatayo sa likod ng puno ang aswang. Nakasilip lamang sa kanya. Kung binabalak mong biktimahin ako, halika, lumapit ka. Lumabas ka nang masukat natin kung hanggang saan iyang katapangan mo. Hamon ni Ka Isidro. Ngunit wala itong balak na lumabas. Nakasilip lang talaga. Napatingin pa ito sa paligid dahil kakaiba na ang nararamdaman. Ngunit nang ibalik ni Ka Isidro ang tingin sa aswang, nawala ito bigla.
Napansin na lamang na meron ng nakalapit sa kanya. Mabuti na lamang nauna itong umiwas bago maabot ng matatalim na kuko ang balat. Kaagad niya itong tinagas subalit hindi natamaan. Nahawakan ng aswang ang kanang kamay. Ngunit kahit matanda na, mabilis pa din itong nag-isip. Habang nakaangat ang kanang kamay na may hawak na kalis, inihulog niya ang patalim. Sinalog gamit ang kaliwang kamay. Dali-daling tinaga ang nilalang. Ano ba talagang kailangan ninyo? Tanong ni Ka Isidro habang nakatitig sa bangkay ng aswang. Naging alisto ang matanda nang makita sa hindi kalayuan yung unang aswang na nakita. Hanggang sa naghabulan na sila. Ngunit nang hindi mahabol, hindi na ito pinilit pa ni Ka Isidro. Sa halip, tumakbo na pauwi sa ideyang baka isa yung bitag at dalhin pa siya sa alanganing sitwasyon. Umiwas na lamang ito bago pa mangyari. Pagkarating sa tahanan, nagulat naman si Ka Isidro sa bungad ng asawa. Isidro, mahal, kinakabahan ako. Baka buntis ako. Wika ni Karen. Ano ka mo? Ilang araw ko na ring napapansin. Nararamdaman ko ang senyales ng isang buntis sa sarili ko. Mahal, pasensya ka na pero parang ang hirap namang paniwalaan yan. Matanda na tayo. Samahan mo kaya ako kay Aling Tisay. Magpapahilot ako. Ipapatingin ko ang tiyan ko para makasigurado. Wika ni Karen. Saglit na natigilan si Ka Isidro dahil sa pagkabigla. Hindi niya mapigilang pagdudahan ang asawa dahil para sa kanya, hindi na mabubuntis ang matandang babae. Ngunit dahil sa kagustuhan ng asawa, sinamahan niya ito sa kabilang sitio upang malaman ang katotohanan. Habang naghahantay ng resulta, nagmasid-masid si Ka Isidro sa labas. Si Karen na lamang ang pinapasok sa bahay ng kumadrona. Napansin nito na may mabigat na presensyang umaaligid. May aswang na nakasunod sa kanila. Hanggang sa napagdugtong-dugtong niya ang mga pangyayari. Napansin na palaging naghahanap ng makakain ang asawa. Nag-iiba na din ang ugali nito. Mabilis itong magpalit ng emosyon. Dagdag pa ang pagsadya at pagpaparamdam ng aswang. Sa puntong yon, nakumbinsi si Ka Isidro na maaaring buntis nga ang asawa. Ilang sandali pa, lumabas din ang totoo at si Aling Tisay na mismo ang nagsabi na buntis nga si Karen. Natuwa siya sa nalaman. Ngunit kasabay nito ang pagkabahala sa banta. Pagkatapos, nagmamadali na silang umuwi. Habang nasa daan, naalerto si Ka Isidro dahil sa aswang na nakasunod. May kalayuan ito ngunit naaamoy niya ang baho. Kaya naman pagkarating ng tahanan, hindi siya natulog bagkus hinintay na lamang ang aswang. Saktong sumapit ang 11:00. Nagsimula na itong magparamdam. Panay ang silip ni Ka Isidro sa labas habang mahigpit na nakahawak sa konsagradong patalim. Hindi nagtagal lumitaw din ang aswang. Pagapang-gapang ito sa mayayabong na halaman. At bago pa man makalapit sa tahanan, lumabas na si Ka Isidro para salubungin ito. Tumayo ang aswang, walang sali-salitang sumugod.
Nabitawan pa ni Ka Isidro ang patalim dahil sa pag-atake. Nawala ng balanse ang matanda. Bumagsak ito at tumama ang ulo sa matigas na lupa. Kagad naman niyang iniharang ang kamay habang kinakalmot ng aswang. Diyos mio, Isidro! Wika ni Karen. Napatingin si Ka Isidro sa bintana kung saan nakadungaw ang asawa. Nag-aalala ito para sa kanya. Sinubukan itong kapain ng patalim. Ngunit nang hindi makita, dumampot na malaking bato si Ka Isidro. Pinukpok sa aswang para makalayo. Kagad nakita at dinampot ang kalis. Dali-daling tinaga ang nilalang. Ngunit kakaiba ang aswang na ito. Hindi man lamang dumaing kahit labis na ang pagdurugo ng sugat. Dinilaan lamang nito ang pinsala gamit ang napakadaming laway. Isidro, halika rito! Diyos ko! Wika ni Karen. Ngunit hindi nakinig si Ka Isidro sa asawa. Muling tinaga ang nilalang. Ngunit kagad siya nitong napigilan. Inihagis ito ng aswang. Nagpagulong-gulong sa lupa. Duguan ang muka maging ang dibdib sa kalmot ng aswang. Napailing na lamang si Ka Isidro ng ulo para mawala ang pagkahilo. Dalawa pa din ang paningin at nanghihina. Nababahala na ito sa maaaring kahinatnan. Lalo na't asawa naman niya ngayon ang binalingan ng aswang. Mabuti na lang. Nagising ang kabilang bahay. Si Flora at Miko. Nagmamadaling nilapitan ang aswang. Walang pagdadalawang isip na tinagagamit ang dalang palakol. Bumaon sa pagitan ng leeg at balikat ang patalim. Doon na rin ito napasuko at para makasiguradong hindi na makakaligtas pa, muli nitong pinagtataga ang aswang gamit ang konsagradong patalim. Kaagad namang binawian ng buhay ang aswang. Pinagtulungan nilang hilahin papunta sa malayo. Pinagtiyaga ang hukaya ng libingan. Dahil sa nangyari, natulala na lamang si Ka Isidro at Karen. Mas mabuti siguro kung dumito na lamang muna kami ni Flora para naman maraming bantay. Mas marami, mas maganda. Wika ni Miko. Oo nga, lalo na ngayon na buntis itong si Mare. Dagdag ni Flora. Mas lalo yatang naging delikado ang buhay natin, Isidro. Ngayong nagdadalang tao ako. Huwag mong isipin yan, mahal. Sadyang sinusubok lang tayo ng panahon. Malalampasan din natin ito. Tugon ni Ka Isidro. Magmula ng gabing yun sa kanila na tumuloy sina Miko at Aling Flora. Hindi naman naiba ang dalawa dahil tila magkapatid na si Miko at Ka Isidro. Nang sumunod na 2 araw, wala namang nangyari. Wala ding aswang na nagparamdam. Nang makita niyang abala sina Karen at Aling Flora sa pagluluto ng kamote at saging sa kusina, sinamantala pa rin ni Ka Isidro ang pagkakataong tumakas. Ngunit nahuli siya ni Miko. Hoy pare, ikaw talaga napakapasaway mo. Paano kung maabutan ka na naman ng aswang doon? Paano kung malaman ito ni Maring Karen? Malalagot ka na naman. Ipagpaliban mo muna. Sita ni Miko. Miko, parang hindi naman tayo magkumpare. Alam mo naman na nakasanayan ko na talagang manghuli ng isda at ang hirap talikuran ng nakasanayan. Huwag mo na lang sabihin sa asawa ko.
Tugon ni Ka Isidro. Ay nako, ikukunsaba mo pa ako. Sige na pare, gayon lang naman o. O siya, mauna na ako habang may araw pa. Wika ni Ka Isidro. Wala nang nagawa si Miko sa pagiging pasaway nito. Katulad ng sabi ni Ka Isidro, inilihim niya kay Karen ang pag-alis pero kalaunan naisipan nitong sumunod sa matanda. Pagkarating ni Ka Isidro sa ilog, kaagad nitong inihanda ang mga pain. Hindi na niya makita ang naiwan noong nakaraang araw dahil inanod na ng malakas na tubig. Ilang sandali pa, may nahuli na ito. Maliliit ngunit mapagtsatsagaan naman. Naaaliw pa ito sa nagliliitang isda na ang iba. Hinuli na lamang gamit ang mga kamay. Habang nalibang sa panghuhuli, dumating si Miko. "O Miko, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Ka Isidro. Mapapagalitan lang din ako ni Maring Karen kapag nalaman niyang pinagtatakpang kita. Sumunod na ako sa iyo para magiging sulit kung sakali. Marami ka na bang nahuli? Tugon ni Miko. "Marami naman, pero maliliit. Halika nga tulungan mo ko." Wika ni Ka Isidro. Sa puntong yun, silang dalawa na ang sumuong sa ilog para manghuli ng isda. Sa kalagitnaan, hindi nila napansin ang pares na mga matang nakamasid. Nilalamon pa ng pagkaaliwang ang dalawa kaya hindi naramdam ang panganib na nakaabang sa kanila. Ilang sandali pa, sinakop na ng kadiliman ng gabi ang paligid. Doon lamang din sila nakapag-isip na umuwi. Nagkwekwentuhan sila habang binabaybay ang daan pauwi. Bigla na lamang ding natigilan matapos harangin ng aswang. Ito na nga ba ang sinasabi ko, Paring Isidro? Wika ni Miko. "Huwag kang matakot, Miko. May panglaban tayo sa mga yan." Tugon ni Ka Isidro. Sabay labas ng patalim. Kaya pala kampante kang pabalik-balik dito sa ilog. May dala ka palang panlaban. Bakit hindi ko ito alam? Tanong ni Miko. Ngunit hindi na sumagot pa si Ka Isidro. Ngumiti lamang ito sa sinabi ng kaibigan. Nang kumilos palapit ang aswang na nasa harapan niya, kaagad itong tinaga at natamaan sa balikat. Kahit nakailag pa ang aswang, nabigla ang nilalang sa sukdulang sakit na dulot ng kalis at kaagad ng isay. Nanginginig ito habang hawak ang sugat at napapahiyaw na lamang. Gamit ang dalang itak, si Miko naman ang tumapos dito. Binalingan ni Ka Isidro ang aswang na nasa likuran. Hindi nakagalaw. Tila naparalisa nang makita ang epekto ng taga ni Ka Isidro sa kasamahan. Nang palapit na ang matanda, kagad itong umiwas at natatarantang sumuot sa mayayabong na halaman at biglang nawala. Hinayaan na ito ng dalawa. Habang si Miko naman, binalingan ang bangkay ng isang aswang. Ito ang dapat sa iyong aswang ka. Hindi dapat kinakaawaan ang katulad niyong walang tigil sa pambibiktima. Wika ni Miko. Patuloy niya itong pinagtataga na halos mapugot na ang ulo. Kung hindi lamang inawat ni Ka Isidro, mukhang mapuputulan niya ito ng leeg. "Tama na yan, Miko. Tayo na at baka may sumulpot na naman."
Wika ni Ka Isidro. Nagmamadali na silang umalis sa lugar. Sa takot na baka magsulputan na naman ang iba pang aswang. Kayo ang nauna sa pagtira sa lugar na ito, Miko. Ano ba ang kwento kung bakit may aswang palagi doon sa ilog? Tanong ni Ka Isidro. Kahit noong unang dating pa namin ni Flora, sa lugar na ito 3 dekada na ang nakalipas. May aswang na talaga. Noong hindi ko pa alam na may aswang, kampante akong nagtatampisaw doon hanggang sa may sumulpot. Ayon, natauhan ako at hindi na bumalik. Ngayon lamang nakabalik muli dahil sa'yo. Pagsasalaysay ni Miko. Kung ganon, parang kuta na talaga ng mga aswang ang lugar na yon. Pambihira. Ang sasarap pa naman ng mga isda sa ilog na yon. Ayan tayo eh. Wala ka na bang ibang iniisip kung hindi isda? Nasasayangan ka pa sa isda kesa sa buhay mo. Ikaw ang pambihira. Loko-loko ka. Biro lang. Pero totoo. Biro ni Ka Isidro. Nagkatuwaan pa sila ngunit kagad nawala ang mga ngiti nang makitang nagkakagulo sa tahanan. Sa kalayuan pala, madidinig na ang sigawan ni Karen at Flora. Nang mapagtanto ang nangyayari, kumaripas na sila ng takbo pauwi ng tahanan. Pagkapasok, naabutan nila na may kanya-kanyang hawak na patalim sina Karen at Flora. Nakatutok sa nanloob na aswang. Hindi na tumunganga sina Ka Isidro at Miko. Kagad inagaw ang atensyon ng nilalang. Kagad na tinaga ni Ka Isidro ang aswang. Ngunit sinalubong siya nito at nakalmot sa braso. Nabitawan ang patalim. Mabuti na lamang naroon si Miko. Dinampot niya ang patalim at ito ang tumaga sa nilalang. Kagad itong napadaing at nagmamadaling lumabas ng tahanan. Sa bintana ito dumaan. Hinabol nila ang aswang hanggang sa napadpad sa ilog. Taga rito yata ang aswang, paring Isidro. Dito tayo dinala. Wika ni Miko. Maging alisto ka, Miko. Hindi natin alam kung anong klaseng panganib ang meron ngayon. Tugon ni Ka Isidro. Naging alisto silang dalawa. Pinatalas ang pandinig at pandama. Pinakiramdaman nila ang paligid. Masyadong mapanlinlang ang mga palahaw na bigla na lamang maririnig sa kung saan-saan. Umiihip na rin ang malamig na hangin. Palipat-lipat na ang paningin. Sinusundan ang galaw at kaluskos ng mga dahon at halaman. May baboy ra mo ba rito? Bakit may halinghing ng hayop? Tanong ni Miko. Pati si Ka Isidro ay nagtataka na rin kung bakit may ingay ng baboy silang narinig. Palapit ng palapit sa kanila ang tunog. Lumalakas na rin ang kaluskusan ng mga halaman sa tabi-tabi. Hindi nagtagal. May lumitaw na aswang sa harapan. Kagad naman silang napaiwas nang sumugod ito sa kanila. Masyadong mabilis ang nilalang. Bakas pa sa lupa ang matutulis nitong mga kuko. Sinubukan ni Ka Isidro itong tagain. Ngunit sa bilis ng galaw ng aswang, hindi ito tumama na tila hangin lamang ang tinaga. Sinubukan din itong salubungin ni Miko. Ngunit mabilis muli itong nakailag. Kailangang makaisip tayo ng paraan para mapabilis ang pagpapatumba sa aswang na yan. Paring Isidro,
Magpapahabol ako at siguraduhin mong mataga mo siya. Gamit yang konsagradong patalim mo. Mungkahi ni Miko. Inagaw nito ang pansin ng aswang. Kumagat naman ang nilalang at humabol. Kumaripas ng takbo si Miko sa kung saan-saan. Ngunit umikot lamang din pabalik sa kinaroroonan ni Ka Isidro. Nang malapit na ang aswang, nakahanda na ang matanda sa pagtaga. Sa isang iglap lang, tinamaan ni Ka Isidro ang leeg ng nilalang. Napatigil ang aswang at dumagundong sa paligid ang lakas ng pagsigaw nito. Dahil sa pagwawala, nahulog ang nilalang sa ilog. Tinangay ng malakas na agos ng tubig. Nang makita yon, parehong nakahinga sina Ka Isidro at Miko. Naghahabol ng hininga at nilalabanan ang hingal. Inang sanda, kamunti ka na tayo noon na. Wika ni Miko. Sa awa ng Diyos, buhay pa tayong dalawa. Tugon ni Ka Isidro. Nagtawanan pa ang dalawa habang nakahiga sa lupa. Nagpahinga pa saglit ang dalawa at nang makabawi ng kaunting lakas, bumalik na sila sa tahanan. Kinabukasan, bandang 4:00 ng hapon, nagulantang sila. Matapos malamang nakunan si Karen. Tulala lamang si Ka Isidro at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Matagal na nilang hinangad na magkaroon ng anak. Ngunit ngayong nabiyayaan, babawiin namang kagad. Si Karen naman sa kabilang banda. Labis ang pagdadalamahati at ni hindi matigil sa paghagulgol. Kahit anong balik nila kay Aling Tisay, wala na talaga ang bata sa sinapupunan. Ang usap-usapan pa sa mga kakilalang nakakaalam, aswang ang dahilan ng pagkawala ng bata. Labis ang pagsisisi ni Ka Isidro. Wala itong ibang masisi kundi ang sarili. Kung hindi sana iniwan ang asawa at binantayang maigi, siguro buhay pa ang anak na matagal nang inaasam. Dahil sa galit na bumabalot kay Ka Isidro, nagpa siya itong maghigante. Nagmamadali itong pumunta ng sariling kwarto. Dinasalan ang konsagradong patalim. Sa pagkakataong yon, wala itong nais pang gawin kundi tugisin ang mga aswang doon sa ilog. Pare, ano at saan ka pupunta? Huwag mong sabihing sa ilog. Isidro, nakuna na nga ang asawa mo dahil sa mga nilalang na yon. Tapos pupuntahan mo pa. Huwag mo namang dagdagan pa ang bigat ng sitwasyon. Wika ni Miko. Yun na nga pare. Pupuntahan ko ang mga aswang na yon at uubusin ko sila. Kinuha nila sa akin ang buhay ng anak ko. Ngayon maninigil na ako. Tugon ni Ka Isidro. Kahit anong pigil ni Miko sa matanda, hindi ito nagpapigil. Nasa bahay ni Aling Tisay si Karen kasama si Aling Flora. Kaya naman pumabor sa kanya ang pagkakataon. Hindi naman ito pinabayaan ni Miko. Sumunod siya matapos maisukbit ang itak sa tagiliran at nagbitbit pa ng palakol. Pagkarating sa ilog, nagsimula ng dumilim ang paligid dahil nagbabadya na sa paglubog ang araw. Sumigaw kagad si Ka Isidro. Tinatawag ang mga aswang na hindi nagtagal ay nagsilabasan din. Dalawang nilalang ang unang nagpakita.
Hindi din nila malaman kung saan galing dahil wala namang bahay sa malapit. Hindi pinalampas ni Ka Isidro ang pagkakataon. Kagad nitong sinugod ang aswang at nataga sa balikat. Kumilos na din si Miko. Tinaga ang isa pang aswang na palihim na umaatake sa likuran. Mabuti na lamang. Nauna sa paglapat ang patalim kesa sa mga kuko nito. Bumagsak itong duguan. Kagad namang tinaga din ni Ka Isidro. Ano? Meron pa ba? Tanong ni Miko. Muling nakiramdam ang dalawa sa paligid. Nagkalat ang mga kaluskos. Hanggang sa may mamataan silang isa. Dali-daling tumakbo ang dalawa. Sinugod ni Miko ang nilalang. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Pero hindi naman ito namalayan ang matanda sa gilid at nadaplisan ang braso nito. Nagmamadali pang tumakbo ang nilalang. Nagpunta sa kung saan. Kagad nila itong binuntutan at bumungad ang isang kuweba na pinasukan ng aswang. Sa isip-isip ni Ka Isidro at Miko, yun na ang lungga ng mga nilalang. Baka marami sila sa loob. Papasok ba tayo? Tanong ni Ka Isidro. Wag. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Maaring madami sila at hindi natin kakayanin. Tugon ni Miko. Ano? Aatras na lang ba tayo, Miko? Uubusin ko sila. Pinatay nila ang anak ko. Wika ng matanda. Hindi ito ang oras para magpadala sa emosyon, paring Isidro. Unahin natin ang kaligtasan bago ang paghihiganti. Wika nito. Hinila ni Miko si Ka Isidro palayo. Ngunit nang lumabas muli ang aswang, pareho silang napabalik para tugisin ito. Nangihina na ang nilalang. Ngunit may lakas pa rin ang loob na manlaban. Maliksi pa rin kung kumilos at kamuntikan ng mapuruhan si Ka Isidro. Mabuti na lamang naging maagap si Miko. Nagawang iharang ang palakol. Nang makabawi si Ka Isidro, muli niya itong tinaga. Ngunit sunod-sunod man ang naging pag-atake. Nahirapan pa din itong patamaan ang nilalang. Huwag mong sayangin ang lakas mo sa walang kwentang pagwasiwas. Gamitin mo ang utak mo, Isidro. Huwag puro emosyon. Wika ni Miko. Huminto si Ka Isidro sa pagtaga. Hinugot pa nito ang itak na nasa tagiliran ng kumpare. Halika, aswang. Magtos tayong dalawa. Hamon ni Ka Isidro. Nang mga oras na yon, magkabilaan na ang hawak na patalim ng matanda. Dali-dali nitong sinugod ang aswang. Kagad pinaulan na ng tagap ngunit nakakaiwas pa rin. Sa puntong ito, kapansin-pansin na ang panghihina ng nilalang. Kaya naman sinamantala na nila ang pagkakataon. Nakisali na din si Miko sa mga una nilang pagpapakawala ng taga. Nakakailag pa ito. Ngunit humantong din ito sa puntong napuruhan at tuluyang napasuko. Bilang panapos, ibinao ni Ka Isidro ang konsagradong patalim sa katawan ng nilalang. Ilang segundo na lamang ang lumipas. Natuluyan na ang aswang. Mulat na nakabulagta sa mabatong lupa. Hinantay pa ni Ka Isidro at Miko kung may aswang pang magpaparamdam.
Ngunit sa paglipas ng mahigit 1 oras, napagpasyahan na nilang umalis nang huminahon na ang paligid. Iniwan na rin ang mga bangkay ng aswang at walang lingon-lingon na lumakad palayo. Sa paglipas ng araw, binalikan ni Ka Isidro at Miko ang nasabing kuweba. Sinuri ang bawat sulok. Nakahinga ng maluwag nang walang ni isang bakas ng aswang na nakita. May naiwan pang mga kalmot sa mga bato. Ngunit wala nang senyales na meron pang buhay at namamalagi doon. Sinubukan din nilang magtagal sa ilog habang naglilibang sa panghuhuli ng isda. Alisto pa rin sila sa pagmamanman sa paligid. Dahil baka may sumulpot na lamang bigla. Sa kabutihang palad wala naman. Inaraw-araw nila ang pagpunta doon sa pag-aakalang nagpapalipas lamang ng panahon ng mga aswang. Pero lumipas na ang 2 buwan. Wala nang nagparamdam. Bumalik na rin ang sigla ng paligid. Dumarami na ang napapadayo at nagpupunta sa lugar. Noong una, natatakot sila sa ideyang baka nagtatago lamang sa kung saan ang mga nilalang. Ngunit nang makitang wala naman, naengganyo na silang magtampisaw at manghuli ng isda doon. Gano'n naman talaga ang kalagayan ng ilog bago dumating ang mga aswang. Ngunit ngayong wala na ito, bumalik na sa dati nitong sigla. Ngunit kahit pasabihing maayos na ang lahat at umalis na ang mga nilalang, hindi pa rin nagpakampante sila Ka Isidro. Masyado silang nadala sa nangyari. Lumipas na ang maraming taon, ngunit nanatili pa rin ang galit ni Ka Isidro sa ginawa ng mga aswang. Nagawa nitong kunin ang anak at hindi siya makakapayag na makapambiktima pang muli ang mga yon, sa pamilya man o sa ibang tao. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.